Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, umalma po ito hong si Attorney Rowena Guanzon po mga kabida, no? Dito ho sa naging pahayag ni Congressman Marcelino Libanan po, ano? Ano po itong sinabi po ni Libanan mga kabida? Sinabi po niya na dapat daw i-spare ito hong si Pangulong Marcos, ano? Dito ho sa pagpursige at pagpuwersa po sa kanya, ano? Na sumailalim sa hair follicle test. Kasi isang indignity daw yan, mga kabida. No? Sabi po ni Congressman Libanan, ano po, since the president is the sitting president, ano po, okay? Now, ang sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, paano ho naging indignified yan? Okay? Kung tutuusin po, kailangan po ng Pangulo na ipakita po sa taong bayan po, mga kabida, no? Na siya po ay malinis, hindi ho gumamit po na o gumagamit po ng illegal na droga, hindi po addict, ano? Since meron pong mga aligasyon laban po sa kanya, ano po, mga kabida. So, in order to prove to the people na siya po ay malinis, pakita po niya, ano? Hindi po siya dapat matatakot dito sa hair follicle test. Ganun lang po yun, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin. Ito kong bardagulan with Attorney Rowena Guanzon. Narito po. Ano sabi niya? Huwag nyo naman daw ipa-hair follicle drug test si BBM dahil presidente siya. He should not suffer the indignity of a hair follicle test. Ano? Hair follicle lang eh. Indignity na? Ibibigay mo lang isang hair follicle tapos wala na? Indignity na yan? When drug use and drug syndicates are a major problem in our country, ang president natin ay ayaw mag-lead the way into saying that stop drugs, drugs are bad for you, and we should fight drugs and fight these drug syndicates. Yung sona niya, meron ba siyang sinabi about drugs? Bakit? Hindi ba problema sa Pilipinas ang drug? Di ba problema? Malaking problema. Hindi lang yung nag-addict-addict sila dyan, kung hindi maraming crimes committed by drug addicts. Okay, rehab. Pero maraming drug syndicates sa Pilipinas. And the president should lead the way. Lahat ng government officials, lahat sa national agencies at sa LGUs, magpa-drug hair follicle test. Oh, what's wrong with that? What's so undignified about that? Diba, mga akla? Indignity? My God! Indignity talaga yun kung adik ka. Diba? Kung adik ako, abay malaki indignity yun sa Pilipinas. Ayun po, ang linaw po dun ho sa sinabi ni Attorney Guanzon po, mga kabida, no? Saan po doon ang undignified, ano po, mga kabida, no? Yung request for hair follicle test para ho sa Pangulo, ano po, mga kabida. Wala naman po eh. Kasi unang-una po, meron pong allegation, ano? Meron pong nag-akusa po sa kanya na siya po ay addict, siya po ay gumagamit ng illegal na droga, ano? Mga kabida, ano po? No? And since he is the sitting president, ano po, kailangan pong ipakita ho sa mamamayang Pilipino, ano? Na talagang siya po ay malinis. Wala hong bahid na paggamit po ng illegal na droga, no? Mga kabida, as alleged by some people, ano po, no? Kung maalala po ninyo, ang unang nag-akusa ho talaga, ano, kay Pangulong Marcos po, mga kabida, na addict at gumagamit po, ano, ng illegal na droga, no, mga kabida. Ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano. Kung maalala po ninyo sa isang maisog rally po, ano, sa Davao City, doon po tayo na shock. Na sorpresa po tayo doon ho sa kanyang binitawang salita po, mga kabida, against the president, ano po, no? Yun yung una, okay, na instance na nagkaroon po ng aligasyon laban ho sa presidente po ng Pilipinas, ano po, mga kabida. Yung pangalawa po, na mga akusasyon, marami na po yun, ano, mga kabida. May mga personalidad na po na nag-akusa po sa kanya, ano po, dito. Okay? Kaya nga, doon na po yung challenge po, ano, sa Pangulong Marcos na dapat sumailalim ho sa hair follicle test, mga kabida, ano. Para lang po patunayan po sa taong bayan na yung mga aligasyon po ay hindi po totoo. Okay? What's wrong with that, ano, mga kabida?
na ipakita po niya na hindi po totoo yung mga aligasyon. Diba? Ganun lang po kasimple yun, ano, mga kabida. Pero hindi ho magawa po ng Pangulo, ano po, mga kabida, no? Diba? Now, yung lumabas po yung challenge po, mga kabida, ano bang sinabi po ng Malacanang? Ano ang sinabi po ni Presidential Communications Office Attorney Claire Castro, ano? Kung sino yung nag-akusa, dapat maglabas ho ng ebidensya, ano? Kumbaga, yung burden of proof po dito, nandun po sa mga nag-akusa. Alright. Ang punto ko lang po dito, mga kabida, no? Ito yung aking personal take, ano? Hindi naman po kailangan po ng burden of proof po dito, ano? Okay? Hindi po applicable yung sinasabi po nila na kung sino yung nag-akusa, dapat maglabas po ng ebidensya, no? The President is a public official. Siya po ay isang taong gobyerno, mga kabida. At ang isang taong gobyerno, ang nanunungkulan po sa gobyerno, meron pong public accountability yan. Mga kabida, no? May pananagutan yan sa taong bayan. Ano po? The people deserve doon ho sa kanyang estado ho ng kanyang kalusugan po, mga kabida, no? Hindi po pwede na ang leader po natin ay gumagamit po ng illegal na droga o di kaya adik, ano, mga kabida. Diba? Hindi po kailangan dito ng ebidensya May aligasyon. And since meron pong aligasyon po, mga kabida, dapat patunayan po niya na yung aligasyon na yun ay hindi po totoo. Okay? And since meron pong aligasyon po, mga kabida, ipakita po niya sa taong bayan na yung aligasyon na yun ay gawa-gawa lang po. Anong gagawin po ng Pangulo? Sumailalim po sa drug test. At yung drug test na nire-request po ng karamihan po dito, mga kabida, ito yung hair follicle. Kasi yung hair follicle, mas efficient po ito, kontra dun sa ibang mga drug testing, mga kabida. O bakit hindi po ito magawa po ng Pangulo, mga kabida? Kasi undignified daw. Hindi po kailangang ipuwersa ang Pangulo na sumailalim po dito, Okay? Alam naman po natin na bawal po yun. Unconstitutional po yun, mga kabida. Yung pagpuwersa sa isang tao na sumailalim po sa drug test. Pero since alam po ng Pangulo, siya po ang leader po ng ating bansa, mga kabida, hindi na po kailangang puwersahin po siya. Voluntary yun. Ang purpose lang po is i-prove doon ho sa mga accusers at sa mga tao po na nag-abang po doon ho sa kanyang action, mga kabida, na sasailalim po siya sa drug test para lang po to prove that he is not an addict, he is not a drug user. Malinis po siya, mga kabida. Ganun lang po yun kasimple. See? Yun. Meron na akong babasahin po. Itong post po ni Rob Ramses po, mga kabida. Maganda po ito. Pwede ho nating pagnilay-nilayan po ito, mga kabida. Representative Libanan claims that a sitting of former president must be spared from the indignity of being forced to undergo a drug test. Alright? Ito yung punto po ni ni Attorney Rowena Guanzon sa kanyang reaction, mga kabida. But I think what's truly undignified is asking millions of ordinary Filipinos to pee in cups for low-wage jobs while those with the most power and resources get a free pass. Tama po. May punto po si Rob Ramses, Kung maalala po ninyo at ma-observe po ninyo, mga kabida, Diyan po sa mga pribadong kumpanya, mga kabida, na requirement po ito hong drug testing, lalong-lalo na po doon ho sa mga aplikante ho ng trabaho, mga kabida. Before sila matanggap po sa trabaho po nila, kailangan muna nilang sumailalim sa drug testing. Hindi po yan extraordinary, Kumbaga, ordinary po yan na nangyayari po sa mga kumpanya. Kung nagawa po yan dun sa mga ordinary Filipino citizens, mga kabida, why not hindi po gawin yan dun ho sa mga leaders po ng ating bansa? Okay? Yung mga ordinary applicants po,
hindi po basta-bastang tatanggapin po o makakuha po ng trabaho po mga kabida kung hindi ho sasailalim ho dito sa drug testing. Ito hong mga opisyal po natin, libre ho na makakaupo sa kanila hong trabaho po mga kabida, bilang mga opisyal ng gobyerno na hindi ho sumailalim sa illegal o sa drug test po mga kabida. Diba unfair yun? Dapat yung mga opisyal po natin yung magiging role model dito para susunod yung mga Pilipino po mga kabida no. See? Eto, tuloy tayo mga kabida. This is not about shaming the presidency. It's about restoring its moral authority. Eto po. Number 1, the higher the office, the higher the standard. If you drive a bus, teach in a school, or apply as a security guard, you can be drug tested on demand. Yet, we're now saying that the president, the most powerful individual in the nation, is too dignified to be held to the same standard. Ayan. Since when did protecting dignity mean shielding privilege? Mas mainam nga to protect his dignity as president, kailangan hong sumailalim po siya ng hair follicle. Kasi kung hindi po gawin yan ng Pangulo mga kabida, that means yung accusation laban sa kanya, it will stay. Hindi ito mawawala. Patuloy pa rin susundan ng Pangulo sa mga paghihinala po mga kabid na siya ay gumagamit po ng illegal na droga, siya po ay addict. Diba? Hindi yun to protect his dignity ang ginagawa po mga kabida. Yung pag-undergo ng hair follicle test, this is a matter of protecting the dignity of the president. Kung wala lang po siyang ginawa po mga kabida, kung hindi lang po siya addict, hindi lang po siya gumagamit po ng illegal na droga. Diba? Next. Globally, real leaders lead by example. Eto. Halos lahat po ng mga leaders po ng mga bansa sa buong mundo, naging example po, naging role model po, mga kabida. In Chile, ito po yung example po, President Gabriel Boric voluntarily took both urine and hair follicle drug test. Doon po sa Chile ito nangyari, mga kabida, yung kanilang presidente po, voluntary sumailalim sa drug testing, hair follicle at saka urine test po mga kabida, During Ukraine's presidential race in 2019, both then President Petro Poroshenko and his challenger, Volodymyr Zelensky, yung presidente po ngayon ng Ukraine, submitted to drug tests including urine, blood, and hair follicle samples. See? In Indonesia, the amended 1945 Constitution and Law Number 7 of 2017 require the presidential and vice presidential candidates be physically and mentally fit and free from drug use. Meron po silang requirement po doon na drug testing, mga kabida. Alright? In private companies, ito po, around the world, CEOs are held to integrity standards because one bad decision under the influence can destroy lives and legacies. So why is it indignity when it's our president? If you're truly clean, if there's nothing to hide, why fear the test? Yun yung tanong ni Rob Frances po mga kabida. See? May mga examples na po, may mga model na po sa buong mundo na ginawa ho nila, naging requirement po, ito hong drug testing para sa mga leaders po, ng kanilang mga bansa.
Okay? Even the private companies, yung mga CEOs po, okay? Sumailalim ng drug testing. Why can't the President of the Republic of the Philippines, hindi ho niya kayang gawin yon, mga kabida? Yun yung malaking tanong. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? No? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.